I was surprised. Okay, why? Hindi, ang tagal niya nanahimik di ba? From the start of this controversy, never naman siya naglabas ng statement, hindi naman siya nagpapa-interview, and up now, hindi siya nagpapa-interview. Oh, mga kababayan, ito po si Romualdez na nahimik sa mahaba-habang panahon. Oy, nako. At ngayon, nag-umpisa na siyang mag-ingay. Dahil si Saldico ay nahuli na daw at mukhang ibabalik sa Pilipinas at baka kumanta. Baka pag ang kanta ni Saldico ay halatang hindi sintunado, malinaw na malinaw, baka makasama sa lyric si Martin Romualdez. Kaya inunahan na ni Martin Romualdez, kumanta na rin siya. Alam niyo po mga kababayan, noong mga nakaraan pa, yung nag-post si Saldico, dami din ni Saldico na kanta. Marami ng content si Saldico. At si Martin Romualdez, isa pa lang. Ay, nako. Ito mga kababayan ito po makikita natin dito. Yung sila magkakuntsabo dati at gayoy ay malabo na sila magkakuntsabo ulit. Bakit? Nabuking na. Ito, tunghayan natin to si Chubby Chanko. Ito kaya si Chubby Chanko kaya nasa circle nila kasama sila sa circle. Kaya ito si Chubby Chanko, lagi itong kumakanta. Mayos sa mga kanta niya, mayos na mga kanta, magaling din mag-rap. Ito, pakinggan natin yung rap at kanta dito ni Chubby Chanko. At ano man lang to, mas okay para sa akin na may ganito talaga. Para, alam mo po mga kababayan, ito si Chubby Chanko, hindi ko man to 100% na maniwala ako sa kanya lahat, pero wala naman siyang ibig sabihin, walang ibang ibig sabihin kundi kung ano lang ang nalalaman niya. Pag may malaman siyang hindi pwede i-publiko, nasa kanya na yun, di ba? Ito lang pwede niya sabihin sa publiko, yun lang ang pakinggan natin. Go! Ng statement. Why do you think naglabas siya ng statement kahapon? Ang hula ko lang, no? Ang hula ko, I don't think it's a mere coincidence na nahuli si Saldico doon sa Czech Republic. Tapos, I don't think also it's a coincidence na biglang after nahuli si Saldico, after 2 days, naghihingi na siya ng, or 3 days, naghihingi siya ng travel authority to have a medical check-up out of the country. At tapos, biglang hindi pinayagan ni Ombudsman Boying Remulla, saka siya biglang nagsalita. No? Para sa akin, magkakadugtong yung mga bagay. Pag sinabi niyo pong hindi coincidence, ano ho ang ibig niyo sabihin? So because of the series of events, kaya po siya napilitan magsalita? Yeah, because even dun sa speech niya, may sinabi siya dun, di ba? Sabi niya dito, there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Saldico. Di ba sinabi niya? To construct a narrative that serves their own interest. So when the legal process is being used against me as a political demolition job against him, then I will have no choice but to defend myself. So siya mismo nagsabi na parang gagamitin si Saldico para gumawa ng statement against him. Gagamitin si Saldico para... Dito natin makita mga kababayan kung anong ginagawa nila ni VP Sara dati. Naramdaman nyo, hindi dati, ngayon pala. Kung anong ginagawa ninyo kay VP Sara ngayon, yun naman naramdaman na ninyo ngayon. Diba? Tahimik sila. May sinasabi ba sila? May narinig ba tayong komento na sinasabi ni VP Sara na dalawa lang ang taong humahawak ng pera ng ating bansa, kundi si Martin lang at saka si Saldico?
Tahimik. Anong ginawa ang BP Sara? Yun na yun. Itong nangyari kay BP Sara ngayon. Oh. Nakadalawa na si BP Sara noong nakarang taon. Tapos ngayon, sinundan. Sa kanila na naman. Pagsama mo pang mga Bisaya, ang gaba, di magsaba. Puro. si Yes, Martin yun yung Romualdez. based doon sa kanyang Yun po yung inyong statement, basa. di ba? Hindi, sinabi niya yun doon sa statement niya, di ba? And of course, that's how you're analyzing that. Yes. Okay. Okay. And do you think that Zaldico is really arrested and detained? Because there's still a lot of questions on whether it's true, Nag-announce if na it's yung, factual. nag-announce na yung gobyerno na talagang na-detain siya. I think my understanding is for an immigration offense. Okay. So, if it's an immigration offense, while we're at it, what could possibly be an immigration offense? Would it be your Schengen visa, maybe not expiring, but siguro when you go to EU country, you only have maybe a number of days, maybe 90 Hindi, days. cancel na yung kanyang visa, kung anumang visa yon, kahit anong visa yon, whether it's golden visa or it's a Schengen visa, nakakabit yun dun sa Philippine passport niya, di ba? Yung Philippine passport niya cancel na. So, ibig sabihin, hindi mo na magagamit I see. yung visa mo. Yun yung interpretation ko. Yeah, di because ba? actually I've been wanting to find out about that too, because some were saying may Posible talaga. Dahil pag may halimbawa may visa, tapos nakadikit ang visa doon, tapos yung passport pala, cancel na. Talagang, matik talaga yun. So, anong tawag doon? Karma. Ang gaba, di magsaba. Hindi naman natin ikasasaya yung mga nangyaring hindi maganda sa kanila, pero dito lang, yung ginawa nila kay BP Sara, maramdaman na nila ngayon. So, because I asked people I know, for example, I know this couple na yung wife has a Portuguese passport na citizen na siya. Yung husband hindi pa Portuguese passport. So tinanong ko, bakit hindi ka pa nagpa-passport? Sabi niya, sobrang hirap daw yung language exam. So dapat pumasa ka dun sa language exam. So wala naman akong alam na nag-aaral si Saldi ng Portuguese. So mukhang sa tingin ko, Iba yung pinag-aralan niya, paano maglagay ng maraming pera sa malita at paano bumili ng maraming malita. Bira. May pera kasi, baka sa isip ni Saldi, di na kailangan. Total marami kong pera. Yung labas-pasok ako sa Portugal, ano na ko? Hindi rin makaubos ng isang malita. sa tingin ko, wala pa siyang passport And na how does Portuguese. that Sa tingin work? ko yun, hindi ko sigurado yun. Yeah. How does that work? Let's say you have a Portuguese passport. No, I don't think he has. No. How does that work in general? Let's say an individual. Pagka meron ka bang Portuguese passport, you keep your Philippine passport. How The does dual that? citizen, but it's an Dual. issue for Filipinos who are not elected officials. It's not an issue. But if you're an elected official, then Hindi it becomes po an pwede issue. yun. Hindi Tama. pa pwede yun, di ba? Hindi pa pwedeng dual citizenship ka kung elected official. Pero dahil resigned na po siya, resigned congressman na po siya, pwede na Yeah, po as siya. a Filipino citizen. That's di ba? right. I mean, it's not a violation doon sa ibang bansa. Violation doon sa batas natin na hindi mo po pwedeng tumakbo ka, especially congressman. It's a national position. Hindi mo po pwedeng dalawa citizenship. Okay. Hindi natin alam yung mga maraming pira ngayon. Naghahanda na sila. Halimbawa, anong mangyari sa kanila dito sa Pilipinas at malalayas na sila. Sasabihin pa nila, ako congressman ngayon, dalawa na yung passport ko. Ako congressman, dual citizen ako. Pag hindi ka, wala kang problema doon, hindi ka mag-ingay. Problema yun. So because of the series of events, you feel like, would that be, this pushed the former speaker to speak out?
No, I think it pushed him to say things na halos wala naman ibig sabihin, di ba? Ang haba ng sinabi, wala naman ibig sabihin doon. Because first of all, di ba, yung sinasabi niya sa akin na member daw ako ng, vice chairman daw ako ng Committee on Appropriations, pero hindi daw ako nagtanong. Number 1, 56 kaming vice chairman. Number 2, ang trabaho ng vice chairman is to defend the department that is assigned to you. Number 3, tignan nyo yung deliberations ng 2025 budget. I think that is September 2024. Tignan nyo yung recordings noon sa YouTube o kahit yung transcript noon. Walang majority na nagtanong doon. Dahil sinasabihan yung majority members na hindi kayo pwede magtanong. Pag nagtanong kayo, bawasan yung budget sa distrito nyo. Kaya kung manonood kayo doon, karamihan na nagtatanong doon is yung mga members ng minority. Number 4, bali wala naman kami magtanong dahil pagkatapos namin aprubahan on second reading, at that time, doon sa previous practice, yung small committee of 4 is given the authority na kung ano man yung dinesisyon na namin sa plenaryo, palitan ng committee of 4 na yon. At yun, Grabe, no? Ganun sila ka-powerful. So, ibig sabihin, ito si Martin at saka si Saldico, mga abusado. Mapahimuslanon. Mapagsamantala. So, ibig sabihin, hindi pa umabot sa presidente, may modifikasyon na sila. Ganun ang power nila. Kaya pala, ito si Martin Romualdez, pinagyabang ni Luis Tro. Kung di dahil na speaker, wala tayong AX. Nang dahil kay speaker, may AX tayo. Baka kung di dahil na speaker, wala tayong basta. Puri-puri to si speaker Kaya pala, nakinabang. Kaya pala, tudo dipinsa, tudo arangkada sa impeachment. pagkatapos mag-break, third reading na, hindi ka na pwede magtanong. Pero hindi totoo yung sinasabi niya na ang sinisisi niya doon is yung executive branch, na doon daw yung corruption. Because yung corruption doon, nagsimula doon pa lang sa small committee. Ayun, nagturuan na sila! Para ikaw na magnanakaw ka na, hindi, siya magnanakaw. Sabi na, hindi, ikaw nagnakaw. Pero pareha sila magnanakaw. Projects ng executive branch na nasa NEP na linalagay nila sa unprogrammed appropriations, tapos Okay. ipapasok nila yung mga budget na Para sa naibenta kanila. nila, na binenta for 20 to 35%. So doon pa lang may corruption na. So doon nagsimula yung corruption, hindi pa umaabot sa executive branch yung budget, may corruption na doon sa bagay na yun. At yan hindi naman tinanggi ni Saldi, di ba? Ang sinabi lang niya, wala siyang natanggap. Sinabi rin ni Engineer Alcantara, ganun ang ginagawa nila. Sinabi ni Yusek Bernardo, ganun ang nangyayari. So yung corruption nagsimula doon sa House. Hindi siya nagsimula doon sa executive. Hindi ho ba yung corruption pwede ring mag-umpisa sa executive pa lang dahil kayo po bilang mga mambabatas ay humihingi ng mga proyekto from the executive department, for example, the DPWH, para po sa mga proyekto na some are valid and some is because meron po kayong makukuha after that. Hindi, yung, for example, Navotas. Doesn't it start there? No, it doesn't start there because lalo, I can speak for myself in Navotas. Lahat ng hinihingi namin proyekto is approved by the Regional Development Council. So nagdaan yan sa Regional Development Council, doon lang kami namimili. At saka yung mga congressman naman, wala namang masama na manghingi yung congressman ng proyekto. Walang masama na gusto mo mas maraming proyekto para sa iyong lugar. Ang masama is yung binibenta yung proyekto in exchange for 20 to 35%. Ang masama is yung tinatanggal mo yung mga proyekto na nahandun sa National Expenditure Program, nasa Program Appropriations,
at linilipat mo sa unprogrammed appropriations para yung binibenta mong project ay maipasok doon sa program appropriations. Yun ang masama. Mm. Grabe ang negosyo nila, no? But it starts from the executive, as he was saying, as the former speaker was but- saying. No. Yeah. The budget starts Yes. from the executive, yung Mhm. kung sabi niya, hindi Yes. po ba? And basically, in so many words, sinasabi niya, I'm not just one person in Congress. There's many of us in Congress. And it's not just the House of Representatives, it's also the Senate. Kaya lumabas din po yung parang itinuturo niya executive dahil at the end of the day, ang sinabi din niya, implementation ends up with, I think ang sinabi niyang ahensya was DPWH. Yes, okay. So, ibig sabihin, nagkasundo sila. Walang umamin sa kanila kung sinong ulo. Kung sinong ulo, wala dahil sila ay nagkasundo. Kung baga, sabihin natin mga kababayan, hindi ko siya sabihin pag itong kasama ko, hindi ko siya sabihin na, susunod ako sa iyo ha? Ikaw ha, susunod ka sa akin. Walang ganon. Kung anong pinag-usapan nila at sila ay parehas na makinabang, magkasundo automatic. Nagkasundo sila. Bigyan natin ng wala tayong duda na walang nangungulo sa kanila. Parehas silang nagkasundo. Parehas silang may pananagutan, di ba? May executive ka man. Diyan ka man sa legislative, diyan ka naman sa kamara, diyan sa Senate, sa small committee o sa big committee. Parehas kayo. Sa amin yung budget, yan yung tinatawag na NEP o President's Budget. Pero after siyang palit-palitan, hindi na yun yung President's Budget eh. Yung flagship projects nga ng Presidente na pupunta sa program, Sa UA. pinapasok nila yung mga binentan ng project, number one. Number two, Sino hindi, sila? di ba si Saldi? Okay. Sino pa? Ako yung unang-unang nagsabi niyan. So basically, I can only point to Saldi kasi hindi mapapasok yung proyektong yon doon sa budget kung hindi niya aaprubahan. Ngayon, ang tanong, pwede bang ginawa ni Saldi yon nang hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez? Si Kailangan magpaalam yun. interview niya in one of your programs here, sabi niya na everyday kausap niya si former Speaker Martin Romualdez. Ngayon, doon sa sinasabing inimplement ng DPWH, bago pa nga lang umabot yung budget sa DPWH, bago pa magbidding, nagkabentahan na at nagkaroon na ng bayaran ng proyekto. So, Nabili- even Grabe, no? Grabe! Ha? Grabe! Saan ka pa mga kababayan? Hindi pa umabot sa DPWH yung ahensya na doon talaga mapunta yung pera natin para sa project. Binibinta na. Nagkaporsintuhan na. Tapos ngayon, sabihin natin na ang ating Pangulo ay inosente at hindi siya kasali at ito ay administrasyon na ngayon. Anong pagkakalam nyo mga kababayan? Ang presidente natin walang pananagutan? Walang accountability dito? Dahil hindi siya kasama sa korupsyon? Habang siya ay ang presidente? So ibig bang sabihin, pag itong pamamahay na to, masisira sa membro na pamamahay mo, wala kang obligasyon? Ganun ba? Pagkakaintindi natin? Hindi nabayaran pa na yung nare-release proyekta yung pera. noon. Okay. So, hindi pwede na sabihin niya na nagsimula yung corruption doon sa DPWH. Do you believe that Ngayon, yung sinasabi niya isa, Pinky, sinasabi niyang doon sa BICAM, di ba? Yung BICAM, may insertions rin doon sa BICAM. But the first opportunity to insert is doon sa small committee. Na sinabi ko na noon,
walang minutes, walang committee report. Kaya hininto na namin yan dito sa 20th Congress. And that's why At you wanted a hindi- transcript of that. Grabe, no? Kulurom yung pinag-usapan. Billions yung pera pinag-usapan. Kulurom. Okay pa yung may meeting ka sa barangay hall, may minutes pa. Pag-usapan lang, bumili lang ng timba. Timba lang binili, timba lang planong bilhin ng barangay. Nakasulat. Tapos ito, bilyon-bilyon yung pinag-usapan na pera. Daan-daang bilyon, trilyon. Wala, kulurom. Pira naman, no? Diba? Wala rin transcript. Hindi naman masama yung insertions per se. Ang masama talaga dyan, yung binibenta mo yung mga proyekto dahil lahat naman ay hihingi ng additional projects for their district. So just to follow up on what you were saying, that ang tinuro nyo nga, ang nag-insert is Zaldico. Yung po Hindi sabi pa nyo. pwedeng magkaroon ng insertion nang hindi niya alam because siya ang chairman ng committee So, on nagkaroon ng appropriations. insertion and surely alam po ni Zaldico. Hindi, My nagka- next question, okay. my next question there would Yeah, be, wait, but could Pinky- he have inserted without the knowledge of former Speaker Martin Romualdez? Hindi. Wag yung insertion ang tignan natin. Yung bentahan. Okay, yung Kasi bentahan. may insertion naman na legal. So, yung insertion na legal, walang masama doon. Yung nagbenta ka ng project, nagtanggal ka ng mga proyekto na nasa NEP, dinagay mo sa program para maipasok yung binenta niyong proyekto, yan ang masama. Ngayon, sino ba naman ang talaga bang hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez? Okay, kung hindi niya alam, when I brought up the issue of the small committee, walang Pag hindi niya alam, bakit siya naging speaker? Ang pagiging speaker lang niya, alam niya. Pero yung function bilang speaker, hindi niya alam. Alam yun. Alam yun. Hindi pwedeng hindi alam. Hindi makakagalaw dyan. Hindi, walang problema pag walang kasunduan dyan. Wala namang nagsasabi dyan. Baka naniwala si Saldico o si Martin. Saldi, ikaw na bahala dyan ha. Manahimik lang ako dito basta approve without thinking. Ganon. Basta magkasundo sila sa pinag-usapan nila ito. Marami to. Ilang malita kaya to. pa siya noon. Bakit wala siyang ginawa? Hindi niya hiningi. Bakit wala siyang ginawa? Nung speaker siya, hindi niya kinancel yung travel clearance ni Saldico nung pinapauwi. Inintay pa na maging speaker si Speaker Bojidi. Nung speaker siya, wala siyang pronouncement tungkol kay Saldico na dapat Saldi managot ka kahit nasa sentro na ng kontrobersya. Dahil pagkakaalam ni Martin, proteksyonan siya na pinsan. Hindi na makaya mayakap ni Insan eh. Unat-unat na yung niya, barong niya sa jumping jack. Hindi na kaya. About Saldi during that time. So bakit? Welcome back. Still with us, Navotas City Representative Toby Tiangco. For those who may have missed it, you were named nga po together with former Senate President Chis Escudero and former Congressman Zaldico. Let's just play that particular portion of yung pahayag po ni dating Speaker Martin Romualdez. Let's play this. Deliberates. The House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. No Speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. Yes, correct. We I was jump a vice into that chair. immediately. But do you feel, forgive me, I have a bit of Yeah. do you feel that somehow
when you were vice chair, even if you're saying you were not really allowed to speak, that you should have spoken back then? Hindi, kung mababawasan yung budget ng distrito ko, di ba? Siyempre, pinoproteksyonan ko rin yung mga kailangan ng mga kababayan ko. No, it's not only projects. Again, it's all these things. Guarantee letters, MAIP na. Hindi lang ako eh. Bakit walang ibang So, hindi kayo imik dahil mawalan kayo ng pabango? Pabango? Hindi na tayo imik diyan. Dito natin makita mga kababayan, kahit makita natin na may mga mali-mali nang nagawa dyan sa institusyon natin, porket mawalan yung benepisyo mo, hindi ka na lang aalma. O ito nang nangyari ngayon, paano pa yon maibalik? Wala na. Wala nang amin. Itong si Romualdez, kahit balatan pa yon ng buhay. Hindi yun namin. Si Saldico, lalo na yun. Sinasabi na nga niya, kahit 5, kahit ano, barya, wala siyang nadala. Akala ni Saldico, naniwala tayo. Bihira naman, no? Ito naman si Martin, akala mo Martin, na ano ka ba? Papost-post ka pa sa Facebook mo, akala mo naniwala lahat sa mga sinasabi mo na wala kang ano? Safety ka, pagtanggol mo yung sarili mo. Ito na ngayon. Ito ang gaba sa inyo. Ito ang karma sa inyo sa ginagawa niyo ni BP Sara. Yun ang sinasabi, part ka ng majority, huwag ka na magtanong. Di ba kaya nga nung huli, ayoko na mag-majority. Kaya wag na magtanong, wag na angal. Kaya dito natin makita mga kababayan ha, itong talagang politika. Puli-puli, sa Bisaya pa. Puli-pulig tikas. Ano ba yung tikas? Yung daya. Puli-puli yung paiba-iba. Yung ako na ngayon, bukas ikaw naman. Parang yun, puli-puli. Politika, puli-pulig tikas. Hindi ako magtanong, pwede kong gawin kung ano yung gusto kong gawin. Okay, Di ba? before we went on a break, Dito ha. Para bang makikita mo, gusto mong magsilbi, manunungkulan sa sambayan ng Pilipino. Pero nagbingi-bingihan ka naman sa katarantaduhan na ginawa sa institusyon ng gobyerno. Tinutolerate mo lang yung institusyon na binababoy na. Dahil ayaw mong mapiktuhan yung gusto mong makuha para mapabango ka doon sa inyong mga constituent. Sa akin mga kababayan, pag kulang tayo sa tibay dito sa bituka natin, hindi natin kaya maging politiko. Dahil pag halimbawa ko, pag makita ko na mali na yung ginagawa mo, naku po, sabihin ko noon, mali yun. Nagpunta tayo rito para maiayos natin, mabigyan natin katatagan itong gobyerno natin. Dahil walang ibang gobyerno sa Pilipinas, kundi ang sarili lang nating gobyerno. Hindi tayo umaasa sa ibang bansa na pang-gobyerno. Umaasa lang tayo sa oil. Pero sa pang-gobyerno, doon sa ating demokrasya, napakasarap. Pero ito, anong ginawa? Binalahura. na nating mga binibentang proyekto. Ganun na lang para madaling maintindihan. I'll still go back to the executive because there are insertions. Okay, there are valid insertions and there are, would you correct me if I'm wrong, insertions na talagang was meant to be for sale. Yes, Talagang correct. ibebenta. Kaya sinasabi ko, doon pa lang sa executive, when he said meron doon, would it be right to say that doon pa lang din, meron na rin talagang corruption via for sale na mga proyekto? From the DPWH. Wala akong personal knowledge eh.
'di ba? Hindi katulad kasi doon sa house. Talaga may personal knowledge ako, 'di ba? Dahil sabi ko nga, 'di ba, I think it was in your show na gusto ko matapos na proyekto kaagad doon sa Navotas. So lumapit ako na doon sa kala kong hindi tatarahan. Eh sabi sa akin, since kamag-anak, presyong kamag-anak, 10% na lang daw. Ah. So alam ko, may personal knowledge ako. Okay. Doon sa it could happen, but wala akong proof eh. Yeah, okay. Mm. You don't have proof, Mm. but you've been in Congress way too long. Yes. Then you must know something. Hindi, pero noon kasi, walang ang bentahan. Di ba sabi ko nga, first 3 terms ko, 15, 16, 17 Congress, walang bentahan ng proyekto doon. The currency there is your political value. Kung, syempre, politically beneficial ka doon sa speaker o doon sa administrasyon, makakahingi ka ng extra projects. Pero never sinasabing, ay dapat bilhin mo itong proyektong ito. Walang ganun dati. Kailang kongreso to? Yun ang ginagawa nila kay BP Sara. Binintahan ng proyekto. Hindi pumayag si Inday. Anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo? O ngayon, nakarma na kayo. Diba? Kung review niyo yung interview ni BP Sara, anong inaing niya dun sa dalawa? Patungkol doon sa pag-alis niya dun bilang isang secretary sa DepEd. Yun. Yun. Ayaw niya ng ganun. Yung mga patago na pera. O ngayon, lahat na ayaw ni BP Sara nung siya ay DepEd Secretary, yun ang pinupukol sa kanya. Yun ang mga gawaing ayaw niya. Ayun nga hindi kakaso sa kanya. Diba? Ang sakla po, diba? Ulat na lang ako pagbalik ko ng 19th Congress, gano'n na. Ganun na po. Yeah. All right. Let's go to him, the former speaker, Congressman Martin Romualdez, saying he's not going to be allowed to be the fall guy here. No, And he's not the fall guy. I mean, kung walang malalaking isda na makukulong, ang fall guy doon, ang sinakripisyo, yung mga nakakulong ngayon ng mga DE o kung sino-sino man yung mga Ibig ba sabihin, si Martin Romualdez malaking isda? At yung malaking isda, yung may-ari pa. May-ari sa malaking isda. Sino kaya? contractor, sila yung fall guy doon. Kung walang makukulong na big fish. uh, So, hindi siya yung fall guy dito. are you saying that dapat siyang makulong? Sinasabi ko lang na he cannot claim na siya yung, may ginamit siyang term eh. Scapegoat. Hindi siya yung scapegoat dito. Hindi naman siya scapegoat dito. Ano siya? Hero. Tagapagligtas. A savior. Hindi siya scapegoat. Tagapagligtas siya sa kanyang sarili. To answer directly, alam ba niya yung ginagawa ni Saldi o hindi? Kung hindi niya alam, how could it have happened? Diba? Singaw Yun. Ikaw pala, Martin, ang nag-control kay Saldi. Hindi pwede gumalaw si Saldi pag walang basbas galing sa'yo. Ikaw na hindi ka gagawing scapegoat. Ikaw ang hero sa iyong sarili, ikaw ang tagapagligtas sa iyong sarili. Iwan ko ba lang kung makaligtas ka ba dito? Ala ka! sa And then Kongreso so let me again ask you that question. Could it have happened without his knowledge? Honey, I have to bring work home this weekend again. You're staying late again? Yeah, Personally, I know that he knows about it. Because when he asked me what's the problem in Congress, sinabi ko yan. Sabi ko, sobra naman kasi. Bakit naman binibenta yung mga projects? Paano yan, Congressman? Ito lang problema dito.
Nung naalaman nito ni Toby Chanko, bakit hindi siya nagsabi na ito, nagpunta pa siya sana sa ombudsman, ito, may nalalaman ako dito, may mali na ho dito. Pinalala pa kasi bago ka, Toby, nagsasalita. Parang iniwas mo yung sarili mo dahil andun ka sa inner circle. Kasama ka. Close kayo. Close family friend. Tira naman, no? O ngayon, saka ka pa nagsasalita, wala na. Wala na. Lubog na. Ito mga kababayan, ang institusyon natin matatag. Linagyan ng anay. Iniunti-unting kinaon ng anay ang anong nangyari sa institusyon natin. Sira. Sira. Institusyon sa Kamara. Sira. Institusyon din dyan sa Senado. Pinamugaran na masira-sira. Institusyon sa iwan ko dyan sa justice. May paniniwala pa naman ako. Medyo may ano sa nasa justice. Yung kalakip sa justice, itong sa NBI. Medyo kunti na rin kinain ng anay. Saan ka pa? Kung sino pa yung taong nagsisiwalat ng mga anomalya. Ito pa mga taong nakasama doon sa nautusan sa mga gumagawa ng anomalya. Sila pala yung taong iimbestigahan. Anong tawag doon? Matino? O, ibig sabihin, unti-unting kinakain ng mga anay ang ating institusyon. Executive, itong issue on corruption. Let's go back to the Umakyat impeachment. hanggang sa... Executive, the president Okay. in particular. Mm-mm. There was an impeachment complaint against him very recently, filed by the Makabayan Bloc also. Hindi po siya sufficient in substance. The president is clear for 1 year until another impeachment case will be filed against him after that 1 year Yes. period. Aabot ho ba ito sa inyong palagay hanggang kay Pangulong Bongbong Marcos? Based on my personal relationship and how I know him personally, sa tingin ko hindi. I mean, I'll be bashed again. Alam mo namin, Toby, dahil hindi ko naman siguro husgahan yung kung anong personal mo ng kaalaman patungkol dyan sa Pangulo. Sa'yo yun. Pero iba yung nakikita ho namin. Hindi natin pwede na magmukhang inosente dito ang ating Pangulo. Habang siya ay presidente, kahit sabihin naman natin na wala siyang kinalaman, may pananagutan pa rin siya dahil siya ang andyan sa Malacanang. Walang problema, ipagtanggol mo yung patanggol mo yung Pangulo. Pero hindi natin pwede ilihis na ang Pangulo. Habang yun ang nangyayari, sabihin niya wala akong alam dito. Anong silbi mo bilang Pangulo na magiging biktima ka na lang doon sa mga alipuris mo? Sabihin natin hindi abot. So, ibig sabihin, galing lang dyan sa Kamara, doon sa mga Senate President, at dyan sa Speaker, at dyan sa mga small committee, at anong mga anik-anik dyan sa mga paligid. Hindi talaga ipaabot mo sa Pangulo? So, ibig sabihin, wala siya pananagutan dito? Inosente siya dito? Habang siya ang humahawak ng rinda ng ating ekonomiya? Kumbaga siya ang kapitan ng barko? Pag ang buong barko lulubog, sabihin na niya, andito lang ako sa itaas. Iwan ko anong problema doon sa sa engine room. Nabutas na pala yung linalagyan natin na makina kaya lumubog tayo. Wala akong alam dito. Ganon. Hindi ka mananagot sa buong barko. Ha?
Tubi, ganun ba? Pagkakaintindi mo? Kung medyo Iya. pabor dun sa kay Sara, sabihin pro DDS ako. Ngayon sinabi ko yan, sasabihin, dinidepensa ko si BBM. This is based on how I know him for the past, maybe. Hindi mo sinasabi, hindi mo literal na sinasabi na dinidipinsa mo. Pero dyan sa lingwahe mo, halatang dinidipinsa mo, sabihin mo pagkakaalam ko mabait siya. Pero habang siya ay mabait, siya ay naabuso, siya ay nagiging mangmang doon sa mga kasama, ginawa siyang gago doon sa mga kasama niya, pero may pananagutan siya habang siya ang presidente. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng. Dito po mga kababayan, naalala ko dati yung nagtatrabaho pa ko sa Pilipinas. Nagkaroon ng problema yung grupo namin. May nahuling mga illegal na ginagawa habang office hours pa. Habang naghihintay ng oras dahil natapos na yung trabaho, naglalaro ng baraha. May nakareport, may nakakita na yung mga kasamaan mo doon, no? May naglaro ng baraha. Nung na-report sa opisina, yung engineer namin hindi kasama sa paglaro ng baraha. Pero bilang sanksyon, bilang disciplinary action sa grupo namin, kasama siya doon. Sa mga penalties na kung magkano yung penalties doon sa mga gumagawa talaga, siya bilang isang team leader, bilang isang supervisor, bilang isang area engineer, kasama siya sa suspenso. O wala siyang kinalaman. Nagtrabaho siya doon sa office. Yung mga tao na sa labas, naglalaro na ng baraha. Bakit nagawa doon? Bakit sa presidente natin hindi? Maliit lang ng company yun. Maliit lang ang company. Ito pa buong Pilipinas. P.I. Tubi. For 31 years. So, magkakilala kami over 30 years. And why do you say that? Ano yun eh? Kahit sabihin mo, kahit santo pa yon sa harapan mo, Tubi. Pero sa sambayan ng Pilipino, anong nangyari? May pananagutan siya. Hindi pwedeng hindi umaabot sa kanya. Kung wala naman luho yung tao na yun, so what will he need the money for? You look at him, he's very simple, wala naman siya luho, ano gagawin niya? Ganon? Yun pagbabasihan natin, luho, simple, ano nang gagawin niya sa mga pera ng mga ninakaw niya? Ninakaw nila, wala siyang kinalaman doon. So, ibig sabihin, wala siyang pananagutan? Magkaroon tayo ng presidente na kung anong nangyari sa Pilipinas, sabihin na wala akong kinalaman, so wala siyang pananagutan? Niya kailangan yan eh. So personally para sa inyo, Personally, no? ah, Personally, walang kinalaman ng Pangulo dito. yes. Yan ang belief ko. May kinalaman man siya o hindi, kasama siya sa may pananagutan. Responsibilidad tayo niya. Tulad bilang ikaw, Tobe, may anak ka man. Ikaw, nagtatrabaho ka ng maayos. Halimbawa, nasa opisina ka lang. Itong anak mo, nag-ikot-ikot kung anong kinasasangkutang bulastugan yung ginawa. Tapos nagkaroon ng asunto doon. Kanino bang responsibilidad yung anak mo? Sabi niya, patawag yung tatay mo. Tulad na sa paralan, yung mga bata na mapasaway. Naka-damage yung bata doon. Patawag magulang. May pananagutan ka doon bilang ikaw ay responsibilidad, ikaw ang may-ari. Parang ang presidente natin, yun ang may-ari ng Pilipinas. Yun ang kapitan ng barko. Siya ang, kumbaga sa sasakyan pa, driver. Tulad yung driver. Halimbawa, nakabundol or nabundol. Sino ang mananagot? Pasahero o driver?
Tsaka napakamatipid ng tao na yun. I mean, you have to know him. Pag may nakita siyang kwarto na bukas yung aircon na walang tao, papatayin niya yung aircon. I mean, napakatipid ng tao na yun. Wala naman luho yun. Ano gagawin niya dyan? Would it be possible Pero hindi yun basihan para siya maka-escape doon. Hindi yun basihan para hindi siya maisama yun sa mga mananagot dyan sa kabulastugan sa flood control. Anomalya. Sabihin ba? Mabait naman yun. Hindi yun maluho. Tanong lang natin mga kababayan, sapat na ba yun? Sapat na ba yun na rason na hindi ka mananagot doon sa kapabayaan mo, dyan sa yung tungkulin? Sabihin mo, ako na driver, maingat naman ako sa daan. Mabait ako. Wala akong ginagawa masama, nagmamaniho lang ako. Pero kahit nakita mo na yung tulay, sira-sira na yung tulay, mabait naman ako. Okay naman yung sasakyan ko, mabilis ba tumakbo? Kahit alam mo yung tulay sira, pinapadaan mo. Pagdating doon sa tulay na sira, bumagsak yung tulay kasama yung sasakyan na pinagmaniho mo. Sabihin mo, wala naman akong kinalaman dito. Maayos naman tumakbo yung sasakyan ko. At sa nakita ko sa tulay dito, maayos naman. Mabait naman akong driver. Wala akong mananagutan dito sa nangyari sa akin. Pwede ganun? assessment and analysis of the president is that nagpikit mata na lang siya at pinabayaan po ito na Hindi, mangyari? ako ang personal tingin ko, nagtiwala siya for the first 2 years until na-realize niya na yung mismong flagship projects ang tinatanggal at linalagay sa program. Doon niya na-realize na mukhang may kalokohan. But Doon niya na-realize nang nagyabang siya na 5,500 flood control project tapos kinabukasan inulan. Tapos yung pinagyabang binaha lahat Saka pa siya nagtaka, bakit ang daming flood control, bakit ang baha? Iba kasi, pag ikaw ay ako bilang ama, hindi ko sinasabi na, ayusin mo yun ha, hindi ako maniwala. Kailangan sabihin mo, ayusin mo ha, ayusin ko. Tanungin mo, naayos mo na ba? Pag sabing oo, tingnan mo kung totoong naayos. Hindi pwedeng maniwala ka lang. Tingnan mo. Dahil yung trabaho na yon, hindi mo sarili nagtatrabaho ka para sa mga tao, para sa sambayan ng Pilipino. Hindi mo porket nagtiwala ka na doon, wala ka ng pananagutan. Nagtiwala ka na doon, magpabiktima ka na lang. Sabi mo lang, nabiktima lang ako dito. Inunsihan ako dito sa mga kasamahan ko. Nagsisinungaling sila sa akin, ganon. that it will take 2 years before you realize that, sir. Sobrang tiwala siguro di ba? I mean, I don't know if it was in this program that Tony Lopez says that there's no mean bone in him. Di ba? So, sobrang tiwala. Maybe that's his fault. Yung sobrang nagtiwala, sobrang mabait. How about ignorance? Pag sobrang tiwala at sobrang mabait, you are awake. Yes. Mahina ka. Mahina ka. Ayaw mo ng full responsibility. Yung trabaho na para sa'yo, binigyan ka lang ng alalay, tapos nagtiwala ka na sa alalay mo, at least may gagawin ka doon. Pag sabi mo, utusan mo, pakikuha ng tubig. Sinabi mo lang, hindi mo hinanap saan yung pinakuha mong tubig.
tawag sa'yo. Di ba? Halimbawa, sabi, pabili ng pagkain. Di ba? Kakain tayo. Pabili tayo ng pagkain. Hanap ko ng pagkain. Maya-maya hanap. Sana yung pagkain ko? Gutom na ko eh. Hanapin mo talaga dahil kakainin mo. Walang kaibahan yun sa trabaho mo. Kung anong hinahanap mo, anong ididiman mo, anong gusto mong mangyari, hahanapin mo yon. Hindi mo pababayaan. Sabihin na lang, oh, magluto ka. Oh, sige, magluto ko. Nagluto na ka? Oh, nagluto na ako. Sige. Ganun lang. Hanapin mo talaga. Sabihin mo, sana yung luto mo, ihain mo dito, kakainin natin. Ang ganun. Diba? Nagtatrabaho kayo para sa mga tao, hindi nagtatrabaho pa. Pag magtrabaho kayo para sa sarili mo, sarili ninyo, wala kami pakialam. Pero yung trabaho ninyo, para sa amin, para sa bayan ng Pilipino, para sa Pilipinas. Dahil hindi yun kayo pinagtrabaho ng libre, binayaran. Diba? Bayad yun, hindi yun libre. Kayo nag-apply sa bayan ng Pilipino na magtrabaho para sa amin. Sinasahuran kayo. Tapos ganun ang mangyari. Nagtiwala ka lang doon, pinagkatiwala mo lang yun sa iba yung trabaho mo. Swerte naman. Very intelligent. No, ignorance does not mean hindi ka matalino, hindi ba? You just didn't know much about No, it. I don't think so. I don't think so. Sa tingin ko, yung tiwala, dahil mabait na tao, pinsan ko to, magtitiwala ako dito that he will do the right things for me, hindi naman niya ako papahamak. Sa tingin ko, mas ganun eh. And it came to fore when? Yung pong mga kwento ninyo, which everybody already knows, hindi ho ba yung kwento nyo, nagkita-kita kayo? Yeah, but that was triggered by an event where a foreign funder complained. Yun yung reason kung bakit na-realize na yung unprogrammed, ay yung mga foreign assisted, tinatanggalan ng pondo because may foreign funder na nag-complain bakit nawawala yung counterpart nyo dito sa mga proyekto. It's a little, maybe sometimes confusing, sir. Kasi balikan ko lang po yung mga, how this all started. Mhm. The president said, maya naman Yes, kayo. maya naman kayo. Lumabas po ang mga diskaya sa Senado and sa Kongreso. Mhm. And at some point, named Martin Romualdez because name drop daw siya ng ilang mga congressman. And Okay. thereafter, the Diskaya couple named some congressmen. Yes. Then, you have Yusek Bernardo, Yes. who named senators. Yes. And then you have Orly Gutesa, who we don't know where he is now, naming Ko and Martin Yes, Romualdez. and si Alcantara. And then you have Alcantara, Alcantara. hindi ho ba? Yeah. So, and then now you have Zaldico in his Hmm. video message saying it's Martin Romualdez Hmm. and Bongbong Marcos. No. He said, Nagpa-insert si no, Pangulong ang sabi Bongbong niya, Marcos. according to Martin Romualdez, yun ang utos. Di ba ganun lagi eh? Okay. According to Martin Romualdez, yan ang utos ni Presidente. According to Martin Romualdez, ganito. He never said na nakausap niya si Diretso. Presidente at yun ang utos sa kanya. Ang So- lagi niya sinasabi, Yun, todo dipinsa kay Marcos. Kahit pa sabihin natin, yun ang sinasabi ni Basti Duterte, ang ulo ni Marcos ang hinihingi. Siya ang ulo, siya ang utak. Responsibilidad niya dahil sa kanya tong administrasyon. Yung ulo, ang ibig sabihin, siya ang mananagot. Hindi ibig sabihin na pag si Marcos mananagot, absilto na to silang nasa baba. Kasama siya. Hindi pwedeng isa, hindi pwedeng dalawa, marami sila.
Martin Romualdez. So with all that that I just narrated, sir, yung mga lumalabas na mga pangalan, nagkakaroon na ho ba talaga na lumalabo ho ba yung issue para sa inyo o nagiging mas malinaw? No, I think nagiging mas malinaw because nakikita natin na talagang seryoso si Ombudsman Boying Remulla. No? Yung seriousness niya ang nagpapakita sa atin na naiinip nga tayo pero mukhang may mananagot in the end, di ba? Because dun sa mga aksyon na ginagawa ni Ombudsman Boying Remulla. And what about Zaldico? If and when he is returned to the country, what do you think his narrative will be? No, I think he just has to say everything he knows, di ba? Well, what he said in his video message was he had no knowledge of... Wag na lang niya ulitin yung walang natira sa kanya kasi hindi naman nakakapaniwala yun na dumaan lang yung pera, lahat pinabigay niya. Walang naiwan sa kanya. Wag na lang niya ulitin yun kasi hindi naman kapanipaniwala yun na hindi man siya pinatihan kahit isang maleta doon sa dami-dami ng maleta. Hindi man siya binigyan kahit isa. Parang Totoo yung malita. Sinasabi dito ni Toby Tanco, ha? Dahil na sa rami ba yung malita, hindi pa siya naambunan? Totoo yun. Totoo. Okay, hanggang dito lang po mga kababayan. Ito po si Rene Bay. Hanggang sa muli nating video. Kita-kita tayo. Salamat at mabuhay ang Pilipinas!